natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Let's open our heart, mga kapatid. Let's offer our praise to God. Hallelujah. Hallelujah. The Spirit of the Lord is great and mighty. Amen. Hallelujah. Sabi mo sa Romans 15:5, nawa ang Diyos na nagpapalakas at nagbibigay sa atin ng pag-asa ay tulungan kayong mamuhay ng may pagkakaisa bilang mga tagasunod ni Kristo Jesus. Sa ganon, sama-sama kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoon na si Kristo. Amen. Hallelujah. Sama-sama tayong
Thank you, Jesus. Thank you for your presence. Hallelujah. We acknowledge you, Lord, in this place. Hallelujah. You are our shepherd, oh God. Hallelujah. And Lord, thank you that you are with us here right now, oh God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. The Lord is my shepherd. He goes before me. Defender behind me. I won't fear. Filled with anointing, cups overflowing. No weapon can harm me. I won't fear. Hallelujah. Hallelujah. I am not alone. He's my comfort. He's my comfort, always holding close. He always guides me. Mountains and valleys. His joy is refreshing. His joy is refreshing. Restores my soul. Hallelujah. Hallelujah. I am not alone. He's my comfort, always holding close. Mercy and goodness. Mercy and goodness gives me assurance. Gives me assurance.
I will walk in your peace. Your spirit lives within me. My victory, my victory, my victory, my victory.
Son of Man, then rose again, a drop of death. Where is your sting? The angels roar for Christ and thee. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and He will rise among the saints. My gaze just fixed on Jesus' face. Shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' name. Oh, praise His name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise His name. Of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Continue to worship God. Hallelujah. Allow the Holy Spirit to work within you. Right now, church, when you worship God, give all the way. Matuto tayong magtiwala sa Panginoon. Hallelujah.
Hallelujah, Jesus. Ikaw, Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat. Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Na kung saan ikaw ang nagbigay sa amin, Panginoon, ng biyaya ng kaligtasan. Sa mga oras na to, narito kami, Panginoon, sama-samang nagpupuri. Sama-sama kami, Panginoon, na itinataas ang pangalan mo. Na sa mga oras na to, tapat ka na nangako na hindi mo kami iwan, hindi mo kami pabayaan. Hallelujah, Lord. Ihanda mo ang bawat puso ng bawat isa na maaaring mapaglagakan ng pinakamayaman mong kayamanan ang iyong mga makapangyarihang salita. Muli, Panginoon, magiging daluyan ng iyong mensahe ang aking buhay. Lord, tulungan mo ako na maihayag ang pinakamensahe mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat sa iyong banal na Espiritu na siyang aming tagapagturo at magbibigay sa amin, Panginoon, ng hiwaga at kaalaman na ang iyong mga salita ay magiging buhay ito sa bawat puso, sa bawat isa. Salamat sa mga oras na ito, Panginoon. Allow your words, Lord, to penetrate to the deepest part of our hearts. Patuloy mo, Panginoon, ihanda ang aming mga buhay sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu in Jesus' name. Amen. Amen. Mapagpalang gabi sa lahat. Welcome po. Salamat sa buhay ng Kuya Brian, Ate Lilian, Kuya Andrin. Amen. Praise the Lord. Amen. Welcome din natin yung bawat isa. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa muli, isang biyaya ng Diyos na muli nagkatipon tayo. Welcome natin ang ating mga kapatid. Kuya John Ray, kalugar ko po siya sa Negros. Amen. Salamat sa yung pagdating. Walang aksidente sa Panginoon. At niloob ng Lord na makasama natin siya. Kuya Milben din, galing sa trabaho, dumiretso na rito. Salamat sa Panginoon. At higit sa lahat ang Kuya Edwin. Amen. Salamat sa Panginoon sa biyaya niya sa buhay sa lahat ng mga kapatid. Amen. Praise God. So, ito po yung tema ng buwang December. Hindi po Merry Christmas, ha? At Happy New Year. Pag December po, ang mundo po ngayon, busy-busy po sa paghahanda ng mga palamuti. Hallelujah. Kayo po, ano pong hinahanda niyong palamuti? Anong klaseng palamuti? Ang mundo po ngayon, marami pong kwento na hinahanda para pagdating sa araw ng Disyembre. Pinaghahandaan, pinag-iipunan. Yet, sa mga lingkod ng Diyos, sa mga anak ng Diyos, ang gusto ng ating Panginoon na ikwento natin ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Handa po ba po kayo? Amen. Ugali po natin bilang mga Pilipino na mahilig po tayong magkwento, magbahagi. Lalo na pagdating sa buhay-buhay. Maaring makwela na kwento, maaring nakakalungkot, maaring nakaka-inspired, maaring ikakagalit ng kapwa mo. Tingnan niyo yung katabi niyo, batiin niyo muna, baka mamaya hindi na kayo mag-usap. Maaring magbibigay ng pagbabago. But yet, ang ating Panginoon, meron po siyang nais sa ating mga buhay na siya yung ating ikukwento sa bawat personal nating buhay. At ito po ay magbibigay ng totoong pagbabago. Genuine na pagbabago. Hindi po ba? Matatapos na pong 2024.
Ano pong nangyari? Kailangan po natin ibahagi si Jesus sa ating mga buhay. Amen! Huwag po kayong mag-alala. Ang mundo ngayon, nagbabalot sila ng maraming regalo. Natanggap na po natin ang regalo ng Diyos. At mayroon na po sa atin ngayon. Yan po yung buhay na pinangako ng Panginoon na kasiyasya at masagana. Amen! Amen! Praise God! Ang word po ni Lord na binibigay sa atin ng buwan na to, Matthew chapter 28, verse 19 and 20. Nakalagay dyan, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age." Yan po yung the Great Commission. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Father God in heaven, in the name of Jesus, Lord, we come before your presence. We ask your holy presence. We ask your Holy Spirit, Lord, to be our teacher, to be our comforter today, so that we will not only acknowledge you, but understand your very message sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa mensahe mong ito. Ngayon pa lang, Lord, meron ka ng ginawang pagbabago sa bawat isa sa amin. And salamat, Lord, na magiging karapat-dapat kaming paglagakan ng iyong makapangyarihang salita. Sa ngalan mo, Panginoong Hesus, at sa gabay ng iyong banal na Espiritu, in Jesus' name. Amen. Amen. Ano po ang rumehistro sa inyong isip? Ang tema po, tell the story. At ang salita po ng Diyos na binigay niya, Great Commission. Kanino po ito, mga kapatid? Kailangan po maunawaan natin kung para kanino ba ito. Para po ito sa iyo at sa akin. Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas, ito po yung mandate. Wala pong palukso-lukso. Na pag hindi maganda ang panahon, kayo na muna, Brad. Pag masaya naman, sama ako, Brad. Mandate po ito sa lahat ng anak ng Diyos. Amen? Ready po ba kayo sa mandate? Ito po yung kukwento natin na may ginawa si Lord habang nandito ako sa Saudi Arabia. These words are not just a directive but a divine mandate that has shaped or designed the mission of the church since noon pa, mga kapatid. Sino po ang church? Ikaw at ako. Kaya hindi po pwede na wala kang ministry, kapatid. Wala pong church na walang ministry. Ikaw at ako, dinisign tayo ng Diyos sa mandate na to, at ito yung mission ng church para, kaya tayo minumol, para ikwento ang ginawa ng Diyos. I-examine natin, scrutinize natin na kung saan kailangan din nating buksan. Let's open our hearts to understand the depth of its meaning and the urgency of its call. Yung kahalagahan at yung urgent nito sa ating mga buhay. Hindi lang po pang Huwebes ng gabi. The rest of the week, somehow, dahil sa kabisihan at kapaguran ng kaligtaan natin, na may mandate si Lord sa ating mga buhay. Now, are you ready? Oh, pa-Huwebes lang ako, Kuya Nas, ha? May Huwebes lang talaga ako pwede. Kasi yung oras ko talagang pagod na. Alam niyo mga kapatid, kung pagpalagay natin na ang manifold ng Lord napapagod din, siguro, hindi na tayo magkasama ngayon, but yet the grace of God is beyond. Kaya nga, napakahalaga na tayo mismo ma-encounter natin ang Panginoong Hesus. Nang sa gayon, hindi tayo mapapagod. Yes, literally, ang physical natin, dahil gumagalaw man ito, kailangan to ng pahinga. But when the Holy Spirit is in you, there is restoration. Pag ang pagmamahal ng Diyos, kasama natin sa bawat segundo ng ating buhay, you will be inspired. Wala pa po kung nakasamang Kristiyano na hindi inspired. Siguro sa mukha lang mukhang malungkot. Pero inspired po, ha? Kasi kukwento po natin si Jesus.
na habang nagtatrabaho ako sa Saudi Arabia, natagpuan po ako ng Panginoon. At ang gusto ng Panginoong Hesus, ibabahagi ko siya sa pamamagitan ng aking testimony, ng aking buhay. Jesus' command to go and make disciples, it is a call to action. Hindi po action movie. A call to spread the message of love, hope, and salvation to every corner of our communities and in the world, mga kapatid. Lahat po tayo. Magkaiba man ang ating pananalita, magkaiba man ang disiplina sa pinagmulan natin na community, the smallest community which is the family, but yet, iisa lang po ang mandate ng ating Diyos to spread the good news. It is a reminder that our faith is not meant to be confined within the walls of this building. Ito lang kami, ito lang yung kaya namin, hindi na pwedeng lumabas. Hindi po, but to be shared with all nations. Sino po yung nations? Ikaw at ako. Kung mayroong Cebuano, may Ilonggo, nation po tawag niyan. May Tagalog, may Kapampangan, nation po ang tawag niyan, mga kapatid. Kaya wala pong hindi gagamitin ni Lord. Lahat po tayo gagamitin ng Panginoon. And my question is, ready po ba kayo? Tuloy tayo. Nawa, loobin ng Lord, ngayong gabi, mga kapatid, we will travel back and learn the aspects of the Great Commission. Una, the command to go. Pangalawa, the call to baptize. Pangatlo, the charge to teach. Nawa, panalangin ko ito palagi sa church na lahat ng church will be accountable, responsible and accountable with the call. To tell the story, to tell Jesus that Jesus did something new, genuine in me, na nabago to. Easy ba? Ulitin ko ulit, hindi lang po ito pang Huwebes, mga kapatid. Learn today and live today as last. Ibigay natin. Sa pagpupuri, bigay natin. Di man magkatuno, pero bigay mo, kapatid. Why? No one knows what will happen next. Only God knows. Kaya be ready. Maging handa tayo sa lahat ng pagkakataon. Through this exploration or study, we will see how each of us is empowered and entrusted with the responsibility to carry out this mission. Ano po yung mission? Let us go on board. Mag-embark po tayo, sumakay po tayo sa aeroplano. On this journey, inspired by the promise that Jesus is with us always, guiding and strengthening us every step on its way. Sa bawat pamumuhay natin, saan man tayo dadalhin, kailangan lagi tayong handa. Huwag tayong mamimili kung sino lang ating makasama. Dahil ang Panginoong Hesus hindi po niya hinahayaan na pipiliin natin yung mga kasama natin. Lahat po tayo hinirang ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos sa divine mandate na to. Para saan? Yung tatlo po nasa taas. Yung command to go, the Bible speaks in Genesis chapter 12 verse 1. God calls Abraham, later called Abraham, then Abraham, to leave his country and family to go to the land he will show him. This command highlights with faith and obedience. Ginawa po to ni Abraham. And as Abraham steps into the unknown by trusting God's promise and a willing heart ready to act on God's call. Yan po yung faith. Yun yung nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano man yung sitwasyon, mahalaga ito, mga kapatid. Pangalawa, the call to baptize. In 1 Peter chapter 3 verse 21, Peter notes, and this water symbolizes baptism that now saves you also, not the removal of dirt from the body, but the pledge of a clear conscience towards God. Nalala ko yung discipleship conscience. It saves you by the resurrection of Jesus Christ. Emphasizes the spiritual significance of baptism as a pledge of clear conscience and symbol of salvation through Christ's resurrection. Yan po yan. Amen. This passage is telling us
and demonstrate that baptism is not basically a ritual, but a deep act of faith, symbolizing repentance, forgiveness, and new life in Christ. Are you ready? A new life that comes from the Lord, church? Ready po ba kayo? Malamig yung sinunog aircon. Pero kailangan ready ha. Dahil po, we travel, sit back. The illustrative nature of baptism representing the believer's union with Christ or union with Christ in His death and resurrection. Yan po yung baptism. Pangatlo, the charge to teach. In Titus chapter 2 verse 1, Apostle Paul instructs Titus, "You, however, must teach what is appropriate to sound doctrine." Wala po tayong ibang ipipreach, kundi ang salita ng Diyos. Kaya nga mahalaga ang Bible studies, mahalaga yung mga merong gawain. Do not neglect the fellowship. Dahil dyan po tayo lalalim. Through hearing and hearing the Word of God. Amen? Kung may pagkakataon, huwag po nating gawa ng wall. Malimit po nowadays, the church, hindi ko maintindihan. Minsan tinatanong ko si Lord, bakit ang church, Lord, mayroong wall? Nung bumaba ka 2,000 years ago, you tore the veil. Tinanggal mo yung harang sa gitna. But nowadays, people are set priorities and boundaries. Pero hindi po taga rito yan. Tagalabas somehow. Si Jesus, hindi po siya nag-set ng wall, mga kapatid. But He tore the veil for you and me. For us to have directive. Yung makarikta tayo, makalapit sa Kanya. Kaya mahalaga ito, mga kapatid. Apostle Paul stresses the importance of teaching sound doctrine to maintain the integrity of the faith. Makikita po to kung ano po ang faith na makikita po to sa paggalaw natin. Your actions. Yung bawat actions po natin, dito po makikita yung faith natin. And no one can hide the Lord. You can hide the brother you have, sister you have, but no one can hide the Lord. What you sow, you reap. Ano po itinatanim natin, tayo po yung ani yan. Kaysa magtanim tayo ng alanganin, tanim natin yung grasya ng Diyos. Tell the story. Jesus is good all the time. Mabuti si Lord. Marami po siyang ginawang pagbabago. And the question is, are you willing to have a new life? O manatili ka na lang sa comfort zone mo, kapatid? Let's get out. Colossians chapter 3 verse 16, Apostle Paul writes, "Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom." Kaya napakahalaga ang pagtitipon, napakahalaga ang pag-aaral ng Kanyang salita. Somehow siguro may pagkakataon na hindi maunawaan dahil maraming sitwasyon, maraming iniisip. But ang banal na Espiritu magtuturo po yan, mga kapatid. When your heart is ready, when you are ready all the way sa ituturo ng Panginoon, it's not just knowledge. He will give you the wisdom. At ang wisdom po, hindi po naaral. Hindi po matatagpuan sa eskwelahan. Hindi po natatagpuan sa 4 na taon, 6 na taon. Only the Holy Spirit can give that for you and me. Kaya mahalaga, mga kapatid, na matuturuan din tayo. It motivates us as a believers to teach and admonish each other, nurturing a community like this family grounded in wisdom and the message of Christ. Wala pong ibang pag-uusapan, hindi po ibang kwento, kundi ang kwento ng ating Panginoong Hesus na siyang rason. Kaya po tayo nandito, kaya po tayo na-inspired na dumalo sa gawain nagpagamit. Hallelujah, kahit pagod, lumakad dahil sa atin pong natanggap ang pagmamahal ng ating Panginoon. Ang tawag po niyan sa Bible, Gospel. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 5. Yan po yung ikukwento natin. Yung mabuting balita na tinanggap natin at ipinangaral din sa atin. At yan po yung nagbibigay ng buhay. Amen? Ready po? Maikli lang po yung ating pag-uusapan ngayon. Meron pong isang disciple si Lord na ginamit kung paano po siya naging matapang, naging tanyag sa kabila ng mga sitwasyon. Still, he tell the story of Jesus. Are you ready po? Amen? Praise God. Palakpakan po natin si Lord.
Amen. Ito po yung in Philippians chapter 1 verse 12 hanggang 18. But I want you to know, brethren, that the things which happened to me has actually turned out for the furtherance of the gospel, so that it has become evident to the whole palace guard and to all the rest that my chains are in Christ. And most of the brethren in the Lord, having become confident by my chains, are much more bold to speak the word without fear. Some indeed preach Christ even from envy and strife, and some also from goodwill. The former preach Christ from selfish ambition, not sincerely, supposing to add affliction to my chains. But the latter out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached. Mag-pretend ka man o katotohanan, kailangan maikwento natin, maipreach natin sino? Si Kristo po, mga kapatid. And in this I rejoice, yes, I will rejoice. Ready po ba? Mayroon na po kayong napipicture out sa pag-travel. Sino yung pag-uusapan natin? Dahil po, yung pag-uusapan po natin na yan, buhay yan ni Apostle Paul. At I'm telling you today, wala pa po ni isa sa atin dito na nasa katayuan niya. Yung pananampalataya na meron siya. Kaya kunin natin ngayon yung kanyang karanasan. Paano siya tumayo? Paano siya naging kagamit-gamit sa ministeryo ng ating Panginoon? Bigyan po natin ng background. Ano yung sitwasyon niya, kapatid? Apostle Paul, while he write on this, nasa kulungan po siya. Literal na kulungan. Tayo po, madalas saan tayo nakakulong? Sa emosyon natin, sa pride natin, sa kapaguran natin, etc. Ayaw nating lumabas sa comfort zone natin, nakakulong tayo. Pero tingnan natin yung karakter na to, mga kapatid. Still, he is inspired to write. Even nandoon siya sa kulungan. He was under house arrest in Rome, chained to a Rome guard at all times, nakakadina. Hindi tinatanggalan. Wala naman siyang pinapatay. But during those days na hindi pa siya binago ng Diyos, isa siya sa nag-mandate na i-persecute ang mga Christians. But by the goodwill, but by the grace of God, ginamit po siya. Despite his imprisonment, Apostle Paul remained focused on spreading the gospel. Ikaw, kapatid, anong meron kang pinagdadaanan ngayon? Lahat po tayo may pinagdadaanan. Yung gate. Hallelujah. Dumaan po tayo doon lahat, no? Hindi ko po alam kung anong nasa puso niyo, mga kapatid. Pero tingnan niyo itong karakter na ito. Tingnan natin itong mensahe na ito, mga kapatid. I'm telling you, and I'm praying that right after tonight, give your hands and your life to the Lord. Viewing his circumstances as an opportunity to advance the message of Christ. Tinitingnan niya na yung kanyang sitwasyon, hindi niya tinitingnan na negatibo, tinitingnan niya positibo na ito ay pagkakataon, oportunidad para may advance ko si Kristo. Hindi, no? His imprisonment allowed him to witness to the Roman guards and others, turning what seemed like a setback into a means for furthering the gospel. Doon sa kulungan, naging living testimony siya. Ganun po ang kanyang buhay. I'm praying na ma-impart sa atin ang paninindigan na yan, mga kapatid. Huwag po doon sa paninindigan na, kung naman,
Alam niyo po mga kapatid, mayroon po tayong blind side kung tawagin. Kung sino yung itinalaga na pag nakikita niya ito, ang problema po ngayon sa church, they are not willing to receive rebuke. They are not willing to receive a reproach. Ano po nangyari? Dahil ang gusto lang po nila ang kanilang marinig. Pero hindi po taga rito yan. Napagsiringan namin kanina yan ng Kuya Minon. Pag mayroon po kayong nakitang mali, mga kapatid, pray. There's a right time for everything. Mahalaga ito, mga kapatid, dahil may mandate po si Lord sa bawat buhay natin. Sa iyo at sa akin. At ito yung ating pag-uusapan ngayon. Praying na makita ninyo ito, mga kapatid. Apostle Paul's perspective on his situation is evident that no situation or circumstances can stop him. Hindi, no? Yung perspective niya sa buhay, na yung walang sitwasyon na maaaring maghinder na makapagbahagi siya sa grasya ng Diyos. Where he expressed joy and confidence. Nakakulong ka na, nakakadina. Matutuwa ka pa. Tayo po, purihin ng Diyos. Hallelujah. Pero ang sabi niya dyan, joy and confidence that He's changing yung kanyang sitwasyon, yung nakakadina siya, are serving to advance the gospel. Ang ganda, no? Doon siya nakapokus na ito. Kaparaanan to ng Diyos na may advance ko yung gospel. He summarized that his imprisonment has become well known throughout the whole palace guard and to everyone else, and that most of the brothers and sisters have become more confident in the Lord, and they're all the more to proclaim the gospel without fear. Yung katapangan ni Apostle Paul, kung maalala nyo, kung mabasa nyo yan, hindi siya tumawag ng attorney, siya mismo ang nag-depend sa kanyang sarili. Dinipensa niya ito. And dami niya napagdaanan. Shipwreck in life. But still, kung makita natin, makita nawa ninyo ito. Ito po yung pag-usapan natin. Dalawang principles. Mabilis lang po ito. Preach the gospel by the power of God. Are you ready? Amen? I pray na ready pong mapaglagakan ng inyong mga puso sa bagay na to, mga kapatid. Hindi na po ito mauulit. Iba na po ang mensahe ng Diyos sa araw ng sumunod na oras na to. At tingnan natin kung paano siya tumayo, mga kapatid. Paano siya naging matapang pagdating sa kabila ng kanyang sitwasyon. Una, preach the gospel even in the midst of trials. But I want you to know, brethren, that things which happened to me had actually turned out for the furtherance of the gospel. So that it has become the evidence to the whole palace guard and all the rest that my chains are in Christ. Ganda, mga kapatid, yung kanyang testimony. He tell the story of Christ na sa kabila ng kanyang sitwasyon. Still, he defend the faith that he has. Ay nga, mahalaga nawa na tayo din. Pagkatiwalaan natin ang Panginoong Hesus na magkaroon tayo ng ganitong desire, ganito katinding o kasi ganito kainit na pananampalataya. Because we are now in the last discharge. The gospel can turn better circumstances into better opportunities, church. In verse 12, the gospel has the power to flourish even in dry ground. Kahit doon sa kulungan, may mga nabago. The gospel has the power to enable the person to speak Jesus to others.
ikaw at ako, church. Ang kapangyarihan ng gospel, ng good news, anuman ang sitwasyon, anuman ang pinili mong desisyon, kapatid, still, it's evil and there's a power na kaya mong ibahagi si Jesus, mabuti si Jesus. Kaya wala na pong maiiwanan, lahat gagamitin ni Lord. Pangalawa, preach the gospel even in the midst of opposition. Kahit nasa harapan mo, inuupos ka, hala, sige. In verse 15 to 18, even nandoon siya sa opposition, sa kulungan, kinakadina siya, but still, he has the desire and eagerness to preach the gospel. Tayo po, opposition yan sila, Brad. Hindi man yan. Alam mo, minsan tayo na mismo yung tayo na mismo yung gumagawa ng mga reasoning. Hallelujah. Kaya somehow, no wonder, bakit yan lang ang buhay? Ang buhay po hindi nakabase sa pera sa kamay natin at natatanggap natin buwan-buwan. Hindi po totoo yan. That's a lie. Our life will be dictated and mandate by the love of Christ. Hindi po sa mga material at mayroon ka ngayon, kapatid. Parte lang yan sa buhay. For us to survive in this uncertain or unknown world, mayroon po tayong, o mayroong hinanda si Lord sa atin. Tayo po ay mga alien lang sa lupang ito. Heaven and earth will pass away. But only the Word of God will remain sa puso po natin. At mayroon pong hinanda ang Panginoon sa bawat isa sa atin. And that's what He prepared. Kaya napakahalaga, mga kapatid, ito. The gospel has the power to accomplish its purpose over human weaknesses. Ito po maganda. Whether you put your hands, whether you give your heart, whether you give your life, still the gospel will accomplish its purpose, church. I-involve mo man ang sarili mo, i-involve mo man ang bulsa mo, i-involve mo man ang talento mo, i-involve mo man ang puso mo, o hindi. Still, kung ano ang binibitawan ng Diyos, Isaiah 55:11, His word will not return to Him void, but it will accomplish something new. The question is, are you willing the new? Madalas, pinaglalaban natin yung mga comfort zone natin, pinaglalaban natin yung gusto natin na oras, pinaglalaban natin yung gusto nating araw, pinaglalaban natin yung mga bagay-bagay na hindi naman yung mandate. Dito po yung mandate. Tingnan niyo po yung buhay niya. Ni Apostle Paul. He's looking for the purpose. Kahit nandoon siya sa kulungan, literal nakakadina, pinagbabawalan na magbahagi ng gospel, but still, he has the courage. Kaya nga ang sabi niya dyan sa Philippians 1:21, as for to me to live in Christ and to die is gain. Kung mabuhay ako kay Kristo. At kung mamatay ako ngayon, mamatay ako kay Kristo. Yan yung kanyang declaration dyan, mga kapatid. Kaya mahalaga na yung purpose ng Panginoon sa buhay natin ay magaganap. The gospel's power is far greater than the opposing forces. Yung mga nag-uupos po, hindi po yan kapangyarihan. Mas makapangyarihan po yung magandang balita. Kaya nga, tell the story. Share the gospel. Anong ginawa ng gospel na yan sa buhay mo, kapatid? Hindi lang po pang Huwebes at hindi lang po pang Saudi Arabia. Kasama dapat ang mga mahal sa buhay. Acts 16:31, if you believe Jesus, if you receive Jesus, you and your household will be saved. Pero anong nangyari pagdating sa pamilya? Wala nang magre-rebuke sa atin. Gawin na natin to. Church, what life you're choosing today, it will determine who you are in the eyes of God. The perfect gospel cannot be overcome by any imperfections, church. Wala na po tayong idagdag at ibawas. Kumpleto po siya, makapangyarihan po siya. Ang kailangan po natin gawin, receive it with passion. Receive it
With joy. Yun yung sinabi niya doon sa taas. Pero po tayo, in literal way, magkaroon lang tayo ng kunting sugay. Praise God. Kaya, kailangan talaga natin ang Panginoong Jesus, mga kapatid. Don't let other people put words in your mouth to tone down the gospel of Christ. Huwag po tayong madiktahan niyo, Brad. Bawal ka dito magbahagi ng gospel, Brad. Bawal ka dito magsalita. In these past weeks, mga kapatid, last 3 days ago or 4 days ago, we have encountered sa site, Muslim po ito. Supervisor namin. Sa aming kontraktor. Sumisigaw siya, nagmumura siya. Isa lang ang sinabi ko. In Jesus' name, stop! Ang ginawa po nitong Muslim na to, yumuko, lumakad na hindi lumingon. Right after 2 hours, bumalik at humingi ng paumanhin. That's the power of the name of the Lord. You and me has the authority. The question is, we are not able to use that kind of authority just because we are bombarded by our own emotions. Ang kalaban natin hindi kagalabas. Dito sa flesh. You fry of life. We need to be delivered, church, like Apostle Paul. Kaya kailangan kilalanin natin to. The moment na hindi natin makilala ang ating mga sarili, mga kapatid, hindi tayo magagamit ang naayon sa pinakadesenyo ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi tayo magagamit ayon sa mandate niya, sa purpose niya. Kaya tayo narito. The goodwill you have. And another testimony, living testimony within this week, mga kapatid, nung matapos ang isa sa project ng grupo nasamahan ng inyong lingkod, na supposed to be ang mabigyan ng plaque is, naalala ko yung testimony last week, mga certificate, ang mabibigyan dapat ng certificate ay yung company. Alam niyo po sino pinatawag na sa harap niyo? Pinatawag po ang kuyanas ninyo for me to receive a plaque na natapos ang project na walang lost time injury. Ako po hiyang-hiya kasi hindi po ako nandoon. Sabi ko sa project manager, dapat sa inyo ito. Pero pinatawag po ang lingkod ng Lord ng Sabik, ENPM, HQ, para i-receive yung plaque na yun. Sabi ko, Lord, amazing ka, Lord. Kung nagaganap yun sa buhay ng inyong lingkod, mga kapatid, go all the way, preach the story, preach the gospel of Jesus. It is not banded dahil mga po sila, mga Muslim, no. Kaya sa site, lahat po sila, mga Muslim, lahat po kami pinag-usapan, kundi si boss yung nandoon. We have no any other boss. Nandoon. Saan po tayo nakatayo? Pagkatiwalaan natin ang Kristo, mga kapatid. Amen? Galatians chapter 5, verse 7-10, you run well. Who hindered you from obeying the truth? Sino po ba ang naghinder sa iyo, kapatid, para sundan ang buong katotohanan ng kanyang salita? Si kapatid? Si katabi mo? Sino ba? Madalas po, nagagamit tayo ng pangalan ng may pangalan para lang makubiran yung mga ginagawa natin. Hindi po, mga kapatid. This persuasion does not come from Him who calls you. A little leaven leavens the whole lump. I have confidence in you, in the Lord, that you will have no other mind, but he who troubles you shall bear his judgment, whoever he is. When you preach the gospel, when you tell the story that Jesus is your Lord and Savior, ininsulto ka, minaka, ito yung sabi niya, the judgment. But he who troubles you, who insult you, shall bear his judgment, whoever he is. Kaya ingat na ingat po ang inyong lingkod na magbitaw na ganyan ka talaga.
Dahil mayroon po yung bayad. Unless the Lord said, rebuke mo to anak, bitawan mo to dahil kailangan. Tingnan mo ang reaksyon nila. Doon ka mag-focus ng panalangin. Kaya be careful, church. Na-testimony ko na po dito sa harap ninyo. Last year, meron po kaming lokal na engineer. Hindi ko alam bakit gano'n na lang yung galit niya sa inyong lingkod. Bawat makita niya ako, pinipiay niya sa language nila, yung paborito ng mga Briton. That was 2022. And then 23 ko nalaman na early of 2023 na operahan siya ng cancer. Bata pa po yun, nasa mga midst of bago mag-30 ang edad. Kaya nung makita ko siya, napa-opera lang niya sa Almana, sa Alcobar, ang sabi ko sa kanya, I keep praying for you to be blessed. Because she doesn't know who's behind in me. Kaya be careful, church. Kailangan po natin magtiwala sa Panginoon. The divine mandate of the Lord, it is not added with, ginamit dito itong word na to, sugar-coated. What is the word of God? Go all the way on that word. Nasaktan ako doon sa binitawan na word na yon. Lord, anong kailangan kong mabago? Tulungan mo ko, Panginoon, so that I can tell your story with power. Ready po? Yung may kapangyarihan sa buhay natin. Yan po yung gusto ng Diyos sa atin. In conclusion, church, do you want to experience the power of God? Right now? Then preach the gospel. Palakpakan natin si Lord. Alright? Ito po, may living testimony. Si Apostle Paul itself. Still, he has the eagerness, yung inspiration niya na ibahagi ang salita ng Diyos. Romans chapter 1 verse 16. Kaya po ito ngayon. Okay, dyan. For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God to salvation for everyone who believes. For the Jew first, and also for the Greek. Amen. Hallelujah. Huwag po nating ikahiya na ibahagi ang salita ng Diyos. Na ikwento ang ginawa ng Panginoong Hesus mula nung tinanggap mo siya, kapatid. Mula nang binigyan mo ng buwang ang Panginoong Hesus at mababago ang nature ng iyong pamumuhay. Naalala ko po ito, mga kapatid. Nung hindi pa po si Kristo ang naging Diyos sa ating buhay, wala pa akong ibang kinukwento kundi yung mga nagawa kong bago, mga achievement, mga nabili. But when Jesus came in, may bago pong pinakwento ang Panginoon. And I'm praising the Lord from that day. Because from that day itself until today, the Lord is faithful. Nung pinangako niya na, anak, tumayo ka. Because I will not leave you nor forsake you. Hindi kita iwan, hindi kita pabayaan. Just go on and stand. Tell the story. Tell that Jesus is your Lord and Savior. Tell that Jesus is your great provider. Tell that Jesus is your great healer, church. Tell that Jesus is your victory, your Jehovah Nissi. Tell that Jesus is your Yeshua, your Adonai. Do not tell with what you have today, with the material things. Tell that Jesus changes you. Tell your story that when I go Saudi Arabia, Jesus found me and He changed my life. Tell the story, George. Masama man ang loob mo, may pinagdadaanan ka man. Tell the story.
Jesus designed for you and me. Remember the message you heard today. Unless you harden your heart in Jesus' name. When you heard the truth, when you heard Jesus talking to you today, give Him space in your heart. Be delivered. Allow Jesus to break the chains in your life. Anumang mga kadena na nakatali sa iyong buhay, kapatid, kaya hindi mo maiproklama ang Panginoong Hesus ng hayagan sa iyong buhay. Allow Jesus to break that chain, that you can tell the story, that you encounter the holy living God, that He changed you from inside and out, that you are a born again that are bearer of the mandate to tell the story that Jesus is your Lord and Savior. The Lord is faithful, Lord. Kung makita niyo lang ang puso ng Panginoon, kung makita niyo lang ang mahaba at grasya na, kapatid, bitawan mo yung pride mo. Kapatid, bitawan mo ang mga bagay na hindi nakakatulong sa iyo sa paglago ng pananampalataya mo. I keep begging the Lord, Lord, ang pamilya nito nakasama ko. I keep asking the Lord, karapat-dapat ba ako dito, Lord? Ano ba ang nag-i-hitler sa inyong mga puso? Give that to the Lord. Trust to Him. Trust Him. Huwag nawa kaligtahan ang inyong pananampalataya dahil meron kang pinagdadaanan. Bagos gamitin ko na oportunidad ang pinagdadaanan ng kapatid na naibahagi mo ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Dapat it means tell the story. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, hallelujah. Make an impartation of anointing in this church, Lord. From the life of Apostle Paul, for us to the Lord to receive. Na maging matalong kami, Panginoon. Harapin ang aming mga sitwasyon. Na makita namin na opportunity ito na may advance ang iyong gospel, Lord, sa pamamagitan ng aming mga buhay. Hallelujah. Give us heart, Lord. Heart like Apostle Paul. Give everything. And is pursuing for the greatest calling, Lord. At yan din yung dinisinyo mo sa bawat isa sa amin. Turuan mo pa kami. Turuan mo ang iglesyang ito na magkaroon ng self-denial, Lord.
at tatanggapin namin ang nais mo sa aming mga buhay. Ang ikwento ang kapangyarihan ng iyong kamanalan mula sa iyong mga salita na kung saan binago ang aming mga buhay. David said in his word, in Psalm 119 verse 11, I have hidden your word in my heart so that I may not sin against you, Lord. Lord, the same declaration, the same prayer of David, Lord, itago ninyo sa puso namin, sa puso ng kongregasyon na ito, ang iyong mga salita, para nang sa gayon, hindi kami magkasala, hindi kami malayo sa mandate ko sa aming mga buhay. Na lahat ng pinagdadaanan na sitwasyon, magiging positibo ito, magiging bangka ito na maibahagi, maikwento ka namin, Panginoon, mai-preach ang kabutihan mo sa aming mga buhay. Lord, Father God in heaven, extend your hands in this church and allow your grace to be abound more sa bawat buhay ng bawat isa. And let your love overflow sa bawat kabahagi ng iglesyang ito, Panginoon. But no matter what situation we are in, they will honor you and they will trust you, Lord. Hallelujah. We have nowhere to go to church but to Jesus. When Yahweh said to Moses in Exodus, "Kaya Moses, pangunahan mo ang bayan ko at lumakad kayo." But Moses refused. Moses said, "Kung hindi ka namin kasama, Panginoon, huwag mo kami paalisin sa lugar ito." I pray na pag lumabas ka, kapatid, sa pintuan na nasa lugar ito, yakapin mo ang nais ng Diyos sa iyong buhay. Yakapin mo ang mandate ng Diyos na responsibility mo na ibahagi, ikwento ang gospel. Right after tonight, we have a life that abundance with the promise of the gospel. Hallelujah. Church, allow the Holy Spirit to settle in sa iyong puso. Saan ka man ngayon nakapokus, pukusan mo ang Panginoon. Ano man na mga desisyon meron kang pinili ngayon, panalangin ko sa harapan ng Diyos na piliin mo ang Panginoong Hesus na ikwento ang kanyang ginawa sa iyong buhay. This is the very message of Jesus sa bawat buhay natin. Makatrabaho,
mapapisikal na pagkikisalamuhan. Tanging mandate po ng Panginoon sa atin. Ibahagi, ikwento ang kanyang gospel. Hallelujah. Father God in heaven, I pray. Hallelujah. Church, lift up your hands and recommit your life to the Lord. Yung willingness that you are ready to be reproved, ready to be equipped, that will be a blessing, there will be a vessel sa kanyang salita. Lord, narito ang anak ko, Panginoon, narito ang kanilang mga kamay. Abutin mo ito, Panginoon, anoint them. In Jesus' name, hallelujah. Lord, let the Shekinah glory fall, and they may know you more. They may see you face to face, Lord. They may encounter you in their life situation, that they may proclaim the good news. They may proclaim your promise, Lord. Hallelujah. Walang lingkod ka, Panginoon, na napapahiya. And there is no weapon formed against us to prosper. Because your word, your gospel is powerful and effective. Baguhin mo muna kami, Panginoon, at gawin mo kami ng testimony na sa aming mga buhay ang ginawa mo ang siyang aming maipagmamalaki. Hallelujah. Lord, tulungan mo kami. Help us to number our days so that we gain wisdom on you, Jesus. Right now, I pray on this congregation in behalf of Sol family at sa lahat ng bisita na narito, Panginoon, na natanggap nila ang pinakamensahe mo, Panginoon. Praying that you will send your Holy Spirit on their lives to teach and to comfort them how to fight for the good fight of faith. Fight the battle well, church, proclaiming the good news sa bawat buhay. Hallelujah. Our God in heaven, in the name of Jesus, Lord, maraming salamat sa nag-recommend ng kanilang buhay na magiging daluyan ng iyong mga makapangyarihang salita. Doon sa mga hesitant, Lord, I pray that you will open their hearts all the way. Na wala nang ibang maganda sa buhay na to, kundi ang magamit para sa testimony sa iyong magandang balita, Panginoon. For those who are already used by the Lord, Lord, I pray that you will refresh an anointing on them. In Jesus' name. Doon sa mga lumakad, doon sa mga nagbabahagi ng kanyang salita, doon sa mga naghahanda sa bawat gawain, Lord, manifest your Holy Spirit and anoint them in Jesus' name. Lord, let the partition or the impartition of your anointing be in this church in Jesus' name. Receive it, church. Believe it. And right now, the Lord is willing to overflow sa iyong buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, church, claim and declare that you receive the very message of Jesus, that you have a rich message, kayamanan na hindi na babago, hindi nawawala kailanman.
kundi ang pinakasalita ng Diyos, ang buhay ni Apostle Paul na naging living testimony sa ating buhay to tell the story that Jesus is a holy living God we have, and He is a worker miracle God. He is the same yesterday, the same today, and the same tomorrow. Wala po tayong ibang gawin kundi pagkatiwalaan natin ang ating Panginoong Jesus. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Tayo po ay narito sa portion ng banal na hapunan. Mga kapatid, hindi po ito ritual. Gagawin po natin ito na pinagkatiwalaan tayo ng Panginoong Hesus, na alalahanin natin sa bawat segundo ng ating mga buhay ang kanyang ginawa 2,000 years ago doon sa cross. Hallelujah. Let's raise our hands. Raise your hands to bless this element. Father God in heaven, in the name of Jesus, Lord, narito ang mga elements, Lord. Ang tinapay na sumisimbolo ng iyong katawan, na kung saan, Panginoon, nabalubay doon sa cross. Lord, basbasan mo ito, pakalinisin mo ito. And as we partake on this, Lord, may mabago sa aming mga buhay. Narito ang katasang ubas na sumisimbolo ng iyong dugo. Without the remission of your blood, there is no forgiveness of sin. Right now, Lord, make these elements be a worker miracle sa mga buhay namin. As we eat and partake and drink this, Lord, our lives, Lord, will never be the same again. And we will proclaim the gospel story with faith. In Jesus' name, Amen. From the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Let's partake the bread. Raise the cup. In the same way, also he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me.
For as often as you eat the bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Let's drink it. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen, hallelujah. Lapit mo sa dito, kapatid. Mag-closing prayer po tayo. Hallelujah. Come on, hallelujah. Palabahan natin si Lord. Hallelujah. Yay! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We give you praise. Hallelujah. Yun lang ba kaya di ba palakpak sa Panginoon? Ha? Hey, hallelujah. Come on. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Can we raise our hands? Father, we thank you for your goodness. We thank you for your word. We thank you, Lord, that we have the privilege to tell your story, Jesus. And Lord, here we are standing in your presence. Salamat sa iyong mayamang mensahe. Lord, nandito kami, lifting our hands to you, Lord. Handang-handa kaming gamitin mo, Panginoon. Hallelujah. Ipadala niyo po kami, Lord, sa aming mga pamilya. Ipadala niyo po kami sa aming mga katrabaho, sa aming mga kapitbahay, at sa lahat ng aming makasalamuhan, Panginoon, na nandun, Lord, mamumutawi sa aming mga labi, Panginoon, ang iyong mga mayayamang salita. Salamat, Ama, sa lahat, hallelujah, yung kabutihan, at sa gabing ito, Lord, papatunayan, hallelujah, ng aming mga buhay, Panginoon, na kami mga lingkod mo, at gagamitin mo para sa iyong umasan in the name of Jesus. We thank you, Father, sa lahat ng ginamit mo sa gabing ito. We came to bless your name. At salamat na pinagpala mo na kami sa pangalan mo, Panginoong Isus. Lord, we thank you. Even, Lord God, sa pag-travel ng Kuya Nas, salamat sa kanyang buhay. Lord, dalangin namin na smooth ang kanyang pag-travel. Ligtas at mayapa siya na makarating sa kanyang mahal sa buhay. Hallelujah, nag-aates sa kanya. Salamat sa kanyang buhay. Pag-aingatan niyo po siya, gamitin sa lahat ng panahon habang nasa sa Pilipinas po siya, Ama. Salamat po sa gabing ito. Hallelujah, patuloy kang manguna sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. We thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Si Kuya John rin. Kuya John. Ito ka rin. First time mo dito sa Nakatin o Nakatin ka na dati pa? I mean, sa ibang Nakatin ka na. Amen. So, praise God. Namanggap pa na kay Lord. Noon pa. Sige, ipanalangin natin si Kuya John rin. Dito ka, guys. Salamat po sa buhay mo and we are very glad na nandito ka sa amin. Nakasama ka namin sa mga oras na to. Father, we thank you for the life of Kuya John rin. Hindi aksidente po, Panginoon, na nandito siya, Lord. Salamat sa kanyang buhay that you give us the privilege na makasama siya sa gabing ito. We can, hallelujah, we are lifting our hands, bless his life with his family, that in the name of Jesus, O God, Lord, na maranasan niya, Panginoon, ang buhay na kung saan, Panginoon, kasama mo siya, Panginoon, sa lahat, hallelujah, ng mga tahakin niya sa buhay na patuloy niyang naisin, Lord, na maisama ka, Panginoon. Salamat, Lord, at dalangin namin, Lord, na marami pang mga pagkakataon na makasama namin siya, Panginoon. Salamat, Lord. Thank you sa kanyang buhay at even, Lord, sa mga kapatid na nandito, Lord God. Salamat sa kanilang mga buhay, Lord. Patuloy mo idako mga pangyapak ng mga kapatid, Lord. Alam namin, Lord God, na habang kami ay nagkakatipon, Lord God, hallelujah, Lord, nagagalak ka sa kalangitan, Panginoon. At yung nais mo, Lord, na kami ay magkaisa sa gawain, lalo na sa mga kapanahunan ngayon, Panginoon. Lord, ang sabi mo sa salita, magbantay kami dahil hindi namin alam ang araw ng bukas. Salamat. Patuloy mo pag-initin, Lord. Hallelujah, ang mga pananampalataya ng bawat isa. Dahil alam namin, sa habang nagdidesisyon kami, Panginoon, na matagpuan sa iyong presensya, ang sabi mo sa salita, Panginoon, Lord, we are choosing the best part, O God. Thank you, Lord. Even, Lord, sa hapagkainan, na mga pagkain na iyong pasasaluhan. Salamat sa mga kapatid na naghandang ito, at even sa kapatid na naghandong ito, Panginoon. Alam namin na ikaw ang source ng financial, ikaw ang source ng talento, at ikaw ang source ng kalakasan. Salamat, Ama. Salamat, at inataas namin ito sa pangalan ng Panginoong Isus. In Jesus' name we pray. Amen. Yes. Amen. Bago po tayo lalabas, kung sino po yung inanyayan ko po kayo lahat bukas, kung sino yung available,
7 o'clock po ang alis natin papunta doon sa congregation nila ni Kuya Rodney sa Rastanora. Nawa, loobin ng Lord na makasama kayo mga kapatid. Mamit natin ang Kuya Rodney. Dito po yung nag-umpisa, dito po yung ginamit ng Lord. Amen? 7 o'clock po bukas. Hindi pa nga ako Yari lang ha, kumusta? Green din ang green. Gusto ko kuya. Pero din. Yes, sir. Praise God. Welcome. Oo, sa Bacolod kami sa Binagbagan. Binagbagan. Bangga. Kasama natin. Ito kimay ko, wala na siya. Kasi na lang. What happened? Praise the Lord. Hey, wait dyan sa Hallelujah. Kain tayo kuya. How are you? Praise the Lord. Talaga na. Bakit yung ano dito, yung bago-bago dito sa'yo, hindi mo binago? Opo, ito lang binago. Hindi mo natin lahat eh. Kasi ibang ano siya, di ba nag-ano siya, nag-Chinsky dito? Albert, nagkaroon na lang si Albert. Nangyari ko siya. Ano nangyari ko? Sorry, bago ko pumasok. Kaya, Wala naman kasi. Ito lang ang bago. kaya, Praise God. all things work together. Amen. Ate Jolie, tiniting mo siya, Lord. Hindi siya makapasok. Hindi siya makapasok. Ay, ng Panginoon. Sabi ko, Lord, kaya to. Maganda yung intro niya na kanta eh. Yung kay Steve Cuban.